Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa lahat ng mga umaantabay, naghihintay ng programang Biyaya sa Pagkaaga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng frequency ng radyong ito, 91.9 BBS WFM. Tunay nga po na pinagpalang umaga ang umagang ito dahil tayo po ay magpapaumpisa sa pagbulay-bulay ng kanyang salita. Binabati ko po ang lahat ng gising na ngayon at yung masugid na mga umaantabay ng programang ito. And sa ating nasa technical side, si Kuya Stephen Favis, magandang umaga po. At ganoon din po sa mga Omni Pastors na gising na ngayon at sa lahat po na nanonood, sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga po. Ako po pala si Pastora Malu Martilino sa Jesus Christ the Living God Church San Jose West po. Ako nagpapastor at isa po ito sa mga outreach ng Kanaaman Bible Christian Fellowship CBCF Dinaga po. At binabati ko po ang aming head pastor na si Pastora Marisa Tesoro. So, magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magpaumpisa sa isang panalangin bago po tayo tuloy-tuloy na dumaan sa ating topic. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Pinupuri ka namin, tinataas ka po namin, linuluwalhati ang iyong dakilang pangalan. For you are the Lords of Lords and the King of Kings. Salamat po, Ama, na ikaw ang Diyos na di nagbabago. Thank you, Lord, sa napakagandang umagang ito. Lord, we pray, Father God, na sa lahat ng mga makikinig at manunood sa umagang ito, ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Ano man, Lord, ang kanilang mga kinaharap, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang may kakagawa ng lahat ng bagay. Kaya po sa iyo po kami nananalig at sumasampalataya. Sa iyo po kami lumalapit dahil alam namin na sa iyo ay nothing is impossible. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin na may papurit pasasalamat pagsamba sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ayun po. Magandang umaga po muli sa kabubukas pa lang ng radyo o sa open pa lang ng kanilang Facebook, ng kanilang account. So, ngayon pong umagang ito, ang topic po natin ay tungkol sa panatilihing mamuhay sa kabanalan. So, medyo mabigat-bigat po kasi kung iisipin po natin, tanong lang po sa ating sarili, ako nga ba ay namumuhay ng may kabanalan? So, yan po ang tanong So, kayo na lang po ang magsagot nito dahil kayo po ang nakakaalam niyan. So, ayon po sa salitang ito na panatilihin, ibig sabihin po is hindi lamang ngayon, kundi palagi. Hindi ngayon, hindi bukas o sa makalawa. Palagi po nating gagawin ano man po ang ating mga plano, ano man ang ating napagdesisyonan sa buhay. So, palagi po natin itong gagawin. At yung kabanalan naman pong sinasabi, ano ba ibig sabihin? Ang kabanalan ba ay talagang hindi ka na pwedeng magkasala?
Pag sinabi po kasing kabanalan, malalim na po yan. Kasi po, sabi nga niyan, di bali ka daw po magkasala, wag lang yung mamumuhay ka sa kasalanan, sa pagkakasala. So, ang kabanalan po ay ano po dito, yung ang mapapasaloob po dito yung ating karakter para po magkaroon tayo nito. Ating mga attitude kung paano natin ito magagawa. Kasi ayon po sa salitang panatilihin, kailangan po natin itong always gawin. Hindi pwede na kung kailan lang, ngayon lang, bukas lang, but kailangan po natin itong gawin araw-araw. So ibig sabihin ng panatilihin ay mamuhay sa kabanalan, hindi na tayo gagawa ng mali. Going straight na ba? Parang mahirap po napaka delikado. But hindi tayo magkamali bakit kailangan po ba nating gawin ito? Kasi po tingnan natin sa banal na kasulatan kung ano nga po ba talaga ang sinasabi sa pamagat na to na panatilihing mamuhay sa kasalanan. Sabi po sa Hebreo 12:14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sa Tagalog po ang sabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So kung kanina po ay panatilihin, di ba po sabi ko mahirap, ngayon po mapapansin natin sa sinasabi ng salita ng Diyos na sikapin. Kaya po sikapin kasi hindi nga po madali. Hindi po madali na maging banal. Hindi po madali na magpakabanal. So, unang-una po ang sabi diyan ay makasundo ang lahat. Kaya po sabi ko, involved po dito yung ating karakter. Bakit? Kasi, kung sa karakter pa lang po natin, meron na tayong kakaibang karakter, hindi po natin makakasundo ang lahat. Unang-una po, ang makasundo mo ang lahat, umpisahan po natin sa pamilya lang. Sa pamilya nga po, minsan, hindi magkasundo-sundo. Kasi may kanya-kanya silang gusto. May kanya-kanya silang obheto. Lalo na po pag malalaki na, yung mga anak, yung mag-asawa, habang tumatagal, parang iba na yung kanya-kanya na sila. So, nawawala po yung pagiging unity. Kasi may kanya-kanya na ngang desisyon sa buhay. Kung ano yung gusto niya, yun ang kanyang gagawin. So, ang sabi po ng Biblia is magkasundo. Makasundo ang lahat. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng pakikisama sa lahat. Ayaw sa gusto mo, kailangan mong maging kaibigan yung kaaway mo. Di po ba? Yun po ang kailangan natin. Para lang po makapasok tayo doon sa magandang resulta ng ating buhay. Makasundo ang lahat. Paano mo makakasundo yung isang tao kung kahit ginagawan mo na ng mabuti, pilit pa rin na inaayawan ka? So mahirap po, di ba? But kung sa atin lang po, kung sa atin lang is mahirap. Pero pag tayo'y nasa Diyos na, pag tayo'y nakakilala na sa Panginoon, ang Diyos na po ang gagawa niyan sa ating buhay. Siya po yung tutulong sa atin
para tayo po ay makasundo ang lahat. Unti-unti niya po tayong babaguhin. Magkakaroon na po tayo ng magandang buhay. Kasi po, even sa pananalita pa lang, kung noon po, dati, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kahit po sa pananalita, ibang-iba ang ating ginagawa. Andyan yung lumalabas yung mga bad words. Mahilig mansigaw, mangbulyaw. So, talaga pong iba. But ngayon, na nakakilala na tayo sa Panginoon, nare-realize po natin na yung ginagawa natin ay mali pala. Dahil yon sa tulong ng Panginoon sa ating buhay. Kasi po, nasa atin na siya ngayon. So, pwede na natin makasundo ang lahat. Kasi po, hindi po yung ating kagustuhan ang mangyayari, kundi yung kanya na pong kagustuhan na mangyari sa buhay natin. Kaya po, kung tayo po ay lagi lang na susunod, lagi lang po tayong nasa Kanya. Lagi lang po nating kakausapin siya dahil siya po ang magtuturo sa atin. Sabi nga po sa awit, sabi po sa awit 16:11, "You will teach me how to live a holy life. Being with you will fill me with joy at your right hand. I will find pleasure free ever." So yun po, siya po ang magtuturo sa atin para po tayo ay makapamuhay ng may kabanalan, ng maayos, ng tama. Kaya po, sabi po naman dito sa magpakabanal kayo, kasi may kadugtong po eh. Yung una, di ba, sikapin, tapos yung pangalawa, magkasundo. Makasundo ang lahat. At yung pong pangtatlo ay magpakabanal. So, paano po natin yung magagawa na magpakabanal? Ang magsimba pa tayo ng araw-araw ay okay na yon? Yung bang minsan ay linggo-linggo, andyan ka naman, nagsisimba. Sabihin ng iba, bakit nagsisimba naman ako linggo-linggo o kaya araw-araw? So, pwede na ba yun? Hindi po mga kapatid. Kasi po minsan, kahit po ako noon po, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ganyan din po ang ginagawa ko. Minsan sa isang linggo, 2 beses po ako nasimba, isa umaga, isa hapon. But nakikita ko po noon na wala naman po akong pagbabago. Kung ano po yung pananalita ko, kung ano po ako noon, yung pa din. Pero po nung nakakilala ako sa Panginoon, kahit po minsan nagagawa ko pa rin yung mga ginagawa ko, pero po meron na pong conviction. Meron na po tayong nagpapaalala sa atin na, mali na yung ginagawa mo. Doon po, nagkakaroon na ng conviction pag tayo po ay nasa Panginoon na. Kaya po, sabi din po sa 2 Corinthians 7:11, "Since we have promised, beloved, let us clean ourselves from every defilement of the body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God." Sa Tagalog po, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katauhan, sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, yun po mga kapatid. Ang talata pong ito ay, kung babasahin natin sa unahan pa, sa chapter 6, doon po may mga pangako ang Diyos para sa atin. Na sinasabi doon na kung lalayuan nyo ang mga
kasalanan, ang mga pagkakasala, tatawagin ko kayo. Magiging anak ko kayo at ako ang inyong magiging ama. So napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang po talaga is yung alisin natin, tumalikod po tayo sa ating mga pagkakasala. Yung mga nakakarumi sa ating buhay, sa ating katawan. Ano ba yung nakakarumi sa ating katawan? 'Di ba po, yung kahit alam na natin na bawal kainin, bawal. So ginagawa pa rin po natin. Yun po ay nakakasira. Yun po ay nakakaparumi ng ating katawan. Tulad na lamang po ng mga vices, 'di ba po? Alam natin na ang paninigarilyo, yung pag-iinom is nakakasira ng ating katawan. So pero po marami pong gumagawa niyan. So yun po, kailangan po natin na alisin yung anumang mga bagay na ginagawa natin na nakakasira sa ating katawan. Ano pong sabi? Sa ating katawan at espiritu. So, paano po ba tayo makakapamuhay na may kabanalan? Ano po? So, meron po akong nakuha na 4 na bagay na para po manatili po tayo na makapamuhay ng may kabanalan. Sabi po na, yield to God's power. So, kailangan po nating manatili, stand to God's power. Ito pong, tayo po ay maniwala na ang Diyos ay may magagawa sa ating buhay dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang lahat ay nasa Kanya. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpo-provide. So, iyon po ang dapat natin na maunawaan. Doon po tayo, paniwalaan po natin yung kapangyarihan niya na ay kaya pala ng Diyos gawin to sa akin. So, iyon po, lagi po tayong humingi sa Holy Spirit ng kalakasan, ng kapangyarihan niya, na yun pong malabanan natin yung kung ano man na mga dapat nating paglabanan. So, yield to God's power. Ikalawa po is, everyday commit yourself to put the flesh to death. So, ano po ibig sabihin? Araw-araw daw po ay ikomita na yung ating mga kagustuhan na sa ating pansariling kagustuhan. Kalimutan na natin yun. So, kung noon palagi nating ginagawa yung mga happiness na kung saan-saan, na kung tayo po ay palaging yung ginagawa natin ay talagang para lang kasiyahan sa ating buhay, pwede na po natin yung alisin. Kalimutan po natin yun para maiwasan po, para mabawasan po yung ginagawa natin dati, ngayon, para po makarating tayo doon sa kabanalan na sinasabi. Unti-unti po. Ikatlo po ay decide to be holy every day. So, decision po talaga. Ang buhay po kasi natin is a choice. Kasi may free will po tayo eh. Kung ano po yung gusto nating gawin, yun. But, kung magdidesisyon ka din lang, kung gagawa ka rin lang, gawin po natin yung alam natin na tama. Yung tama na nakalulugod sa Diyos. Yung pong tama na nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Para po tayo ay makapamuhay, manatili, makapamuhay ng may kabanalan. Kaya po ang pagdidesisyon ay isang mahalagang bagay sa ating buhay. Ang ikatlo po is, guard your heart always. Yun po. Kasi ang puso po talaga natin, yun po ang tinitingnan ng Diyos. Kaya bantayan po natin ang ating mga puso. Tingnan natin kung ano ba ang laman ng puso. Ang puso mo ba ay ang laman ay puro pa hinanakit, puro pa sama ng loob, galit, puot. Alisin na po natin yan kung yan pa ang nasa laman ng ating puso. Palitan po natin, i-pray po natin, mapalitan niya ng pag-ibig ng Diyos para po maging maayos ang ating puso.
Kasi ang Diyos po talaga hindi tumitingin sa ating mukha, sa ating buong pagkatao, kundi tumitingin po siya sa puso. Ano po yung laman ng puso mo? Ako ba ang nasa puso niya? So, yun po ang kailangan natin. Kaya, bantayan po natin ang ating puso. Pag medyo nakikita mo na galit ka na naman, yun po, konting control. Mamararamdaman naman po natin yan. Talagang i-convict po tayo ng Panginoon. So, para po natin mapalago ang mga bagay na yan na patungo sa kabanalan, always po natin alalahanin na dapat nasa atin ang love. Love na mula sa Diyos. Kasi po, sabi po ni Jesus, as Jesus say, I give you a new commandment. Love one another. So, kailangan po natin talaga yung love. Kasi pag walang love, hindi po natin makakasundo ang lahat. Pag wala po ang love. But po, pag andyan na yan, lahat ng bagay, mauunawaan natin. Magkakaroon tayo ng mapagpasensya, maunawain. Kasi po, itinanim na ng Diyos ang pag-ibig sa puso natin. Yun po, makakapamuhay po tayo ng may kapanalan. Mapapanatili po natin yon kung talagang may love po tayo sa ating puso, sa ating buhay. Ano po yung pangalawa? Yung joy. Kasi sabi din, I have told you this so that my joy be with you and your joy be complete. Sabi nga niyan, matatagpuan mo lang talaga ang tunay na kagalakan ay sa Panginoon lamang. Kahit pa po mayaman ka na, kahit pa po may maganda kang trabaho, mamararamdaman po natin na ito ay kulang pa. Dahil ang kulang dyan ay ang Panginoon. Ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng kontentuhan sa buhay. Magkakaroon po tayo ng katrangkiluhan, sabi kayan sa Bicol. So, ano pa po yung saro? Yung sabi po is yung peace. Yun nga po. Peace I live with you, my peace I give to you, sabi ni Lord. So, yun. Yun po ay lahat galing sa Panginoon. Pag yun po ay nasa atin na, doon lamang po tayo magkakaroon ng mapapanatili natin na mamuhay ng may kabanalan. Dahil po yun lahat sa tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. So bago po ako sa akin pong pagtatapos, why we need holy, 'di ba? Kasi nga po, sabi po sa 1 Peter 1:15 and 16, sabi po sa 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So, yun po, napakasimple lang. Dahil ang ating Diyos ay banal, ang tumawag sa atin, kaya kailangan po nating magpakabanal. So, ang holiness po ay hindi binubuo ng mga extraordinaryong bagay, kundi ito po ay ang pagtanggap at ang pagsunod sa will of God. Para po tayo, ang pagtanggap kay Jesus at ang pagsunod sa will of God. Yun po. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo na nahayag na nawa kami po ay makasundo ang lahat at makapamuhay ng may kabanalan. Lord, dalangin ko o Diyos na ikaw po ang kumilos sa bawat isa na nakinig sa umagang ito, na matanggap nila na magkaroon din sila Lord, unang-una ang pag-ibig na sa iyo nagmumula o God Lord. Dahil ang pag-ibig ang lahat sa buhay natin. Kung wala tayong pag-ibig, wala po tayong magagawa ng kabutihan sa ating buhay. So maraming salamat Panginoon. Patuloy Lord na pagpalain mo ang istasyon ito at ang lahat ng programa. Pagpalain mo Lord ang pamilya Villapuerte na kung saan sila ang nag-i-sponsor ng
ng programang ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin na may papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, patuloy lang po tayo sa panonood at pagkikinig dahil magbubukas na din po ang susunod na programang Kakampi Network News na hosted by John Bernes. Magandang umaga po sa lahat. Shalom. It's no secret, your love is divine. It's no secret, you're the love of my life. It's no secret, God loves me so. It's no secret, Jesus saved my life. I've got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I've got hope because of Jesus, for I am blessed by the blood. I've got to sing, he got to play. I've got to name, he got to pay. Yet I've got his mercy that carried me. It's all God's grace that he died for me. When I'm broken, you made me whole. When I am down, you comforted me. When I'm hungry, you fed me. When I was lost, you found me. I've got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I've got hope because of Jesus, for I am blessed by the blood. There is a mansion he prepared for me. There's no more storm that bothers me. There is a fountain, I thirst no more. There's my Jesus waiting in paradise. I've got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I've got hope because of Jesus, for I am blessed by the blood. I've got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I've got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. I've got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I've got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. I've got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. When to the Lord I did pray, He took my burdens away. That's why I'm singing today. I'm happy in Him. Those skies above me are gray. His word I'll ever obey. At His dear side I will stay till heaven I wait. I'll live forever just on the river, no matter where it may be. If Jesus my Lord is there, in heaven's tomorrow, there'll be no more sorrow. It will be heaven for me if Jesus my Lord is there.
city above, where we shall live in his love, there with the heavenly dove and angels so fair. In that sweet home of the soul we'll live, while ages shall roll. When heaven's gate shall unfold, my Lord will be there. I'll be forever just over the river, no matter where it may be. If Jesus my Lord is there, in heaven's bright tomorrow, there'll be no more sorrow. It will be heaven for me, if Jesus my Lord is there. I'll be forever just over the river, no matter where it may be. If Jesus my Lord is there, in heaven's bright tomorrow, there'll be no more sorrow. It will be heaven for me, if Jesus my Lord is there. Tomorrow there'll be no more sorrow. It will be heaven for me, if Jesus my Lord is there.